morning! So for today's video tayo ay magpapalit ng coolant. Kasi yung ating motor, simula pa nung nabili natin to, umabot na siya ngayon ng 11,705 odo niya, yung odo. So usually ako, pag umabot na sa 10,000, nagpapalit na ako ng coolant. Kagaya nung green, inabot na rin ng 11 yun bago ko napalitan. So para ito, the same din, umabot na siya ng 11,000, kailangan natin palitan ng coolant. Alright? Usually kailangan 20,000 eh. Ako gusto ko 10,000 para fresh pa rin palagi ang ating coolant. Right, let's go. So kailangan natin baklasin natin to guys para ma-access natin yung ayan dito sa radiator cabinet sila. Alright, so nabaklas na natin guys. So kailangan natin tanggalin itong water drain guys sa ilalim. 8mm lang din. So drain natin yung coolant. Natin yung top. So, tandaan natin kasi tumikilamsik. So, gamitan natin ng impodo guys para hindi tumilamsik yung tubig. So guys, yun makikita nyo yung sa radiator cap, meron din siyang dumi. Ayan. So, kailangan dapat talaga magpalit din kayo ng coolant paminsan-minsan guys. Kasi pag yan ganyan, tumigas na yan sa loob ng engine, wala na. Pag nag-build up, pag hindi kayo nagpapalit ng coolant. So, na-drain na natin yung coolant. Ang gagawin naman natin is lalagyan natin ng tubig, distilled water, para pandarin ulit natin siya, ma-circulate, tapos malinis yung loob. So, ayan guys, makikita nyo. Sa radiator cap lang yan. Posible, meron din yung build up sa radiator. So ayan guys, bumili tayo ng 2 litrong distilled water. So in case kung unang flashing natin is medyo hindi pa siya malinaw, I mean meron pa siyang mga color-color, madumi pa. So pangalawang flashing. Alright, sasalin na natin to guys. So bago natin isalin, isarado muna natin to. Close muna natin yung water drain niya. So after natin mag-flashing guys, pandarin natin tong motor, tapos antayin natin umandar yung radiator fan. Ibig sabihin, ando na siya sa operating temperature niya. Pag na-reach na yung operating temperature, so papatayin natin uli siya, tapos papalamigin bago natin siya i-drain. So ayan, nakasarado na guys. Isalin na natin ang distilled water. Pandarin muna natin sa saglit para lumabas yung bula, saka natin takpan. Check mo rin kung meron siyang blow by kasi umaano siya eh. Bumubulwak-bulwak siya. So bumaba yung tubig, dagdagan pa natin. Pero dandahan natin kasi medyo madumi yung tubig. So ayan, puno na siya. May mga bula-bula na lumalabas. Bumaba yung tubig. Ilagyan natin ito baka medyo malinis-linis ng isa. Madami yung isa eh. Huwag lang natin isagad yung tubig. Kasi
kasi madumi nga sa pinakababa. So, tayo natin, takpan na natin guys. Antayin natin ngayon na umikot yung radiator fan bago natin siya i-stop at palamigin para i-drain natin ngayon yung tubig. So ayan guys, at mandar na yung fan. So, check mo na rin kung magkabila ang pan kung umaandar ba. So, goods naman. Huh? Alright, so papatayin na natin. So, hintayin na natin siya lumamig bago natin siya i-drain ulit. So ayan guys, at na-drain na natin yung tubig. So medyo kulay pink, may pagka-kulay pink pa rin siya. So kailangan natin siyang second time na mag-flushing ulit. So ayan guys, at nasali na natin yung pangalawang distilled water. So pangalawang flushing natin to. So ayan, at mandar na yung pan. Ayan. Naandar ang pan, magkabilaan. So ayan guys, at hintayin naman natin ulit na lumamig. Yan. Para ano, ma-drain natin ulit, tapos yun na. Salinan na natin ang coolant. So ang coolant nga pala nang gagamitin natin guys ay itong yan, Power Coolant Top 1. So lagyan natin ng blower para mas madaling lumamig. Alright guys, so ayan, at na-drain na natin yung pangalawang distilled water. So ayan, okay na siya. So hintayin na lang natin maubos yung distilled water, patak niya, tapos salinan na natin ng coolant. So bago tayo magsalin guys, at buksan muna natin tong bleeder dito. May bolt dito na kailangan natin i-bleed. Ewan ko baka makikita nyo guys, nasa ilalim. Basta yung kabilang ano, katapat lang ng radiator cap sa kabilang banda sa may kaliwa. Meron siyang 10mm bolt doon. So luluwagan lang yun guys. Yan. Para makapag-bleed. Yun, makikita nyo may 10mm bolt doon. Tapos salinan natin ng ano, saka natin salinan ng coolant. Trot, magsasali na tayo ng coolant. So ito 1 litro to, pero I think hindi ito mauubos. Close natin guys. So lagyan din natin yung reservoir guys. Na natin, check natin yung level ng ano, reservoir na dito po sa kabila. So ayan, at nasa max level na siya. Ayan kung nakikita niya. So nasa operating temperature na siya. Check natin, i-bleed natin kung may lalabas bang hangin.
Alright guys, so na-flip na natin. So lumabas na yung mga bula-bula. So ngayon okay na to siya. So testing na lang to guys kung okay ba yung pag-change natin ng coolant. Okay, goods. So yan guys, at tapos na natin na mapalitan ng coolant. So ibabalik na natin yung kanyang side fairings. So double check na lang natin guys kung wala pa siyang leaking dito, kasi importante hindi dapat siya mag-leak no, kasi pag nag-leak yan delikado, ubos yung coolant mo. So be observant after nyo magpalit ng coolant. Pag nabiyahe kayo, be observant sa inyong thermal sensor. Ayan, be observant lang, dapat maging 4 lang, 5 hanggang maximum 5 lang siya sa traffic. Pag tumaas na yan, check na yung coolant nyo kung hindi pa bumaba, o check nyo baka may leaking. Minsan kasi hindi nakikita, kasi paglabas niya singaw na, sirit na lang. So posibleng mag-leak yan either dito sa itong drain nya or dun mismo sa kabila, yung kabilang dulo nito guys, meron siyang bleeder doon, baka dun siya mag-leak, or itong cap. So yun lang naman ang posibleng nagalaw natin na nabuksan at naisara. So yun lang, dun lang posible siya mag-leak. So far naman at na-check natin, maganda naman yung takbo niya. So testing na lang to sa long ride soon, baka bukas doon tayo sa Pamplona. Alright, so shoutout nga pala dyan ulit sa mga taga-Bacolod dyan, especially kay Donnie Alisan. Yan, shoutout sa iyo bro, and sa mga tropa mo dyan. So sa taga-Cap nga pala si Yulel Bandoles, idol, shoutout sa kay Randy, and siyempre sa mga taga-Powerhouse din, and so yun, shoutout nga pala sa mga street reapers yan sa Dumaguete. Kita-kita tayo bukas guys, Sunday. Alright, so ayan, patayin na natin guys. Napapansin pala natin na yung coolant I mean yung cooling pan nya, madali siyang mamatay. Ibig sabihin mabilis siyang maglamig, kasi before matagal siyang mamatay, so matagal siyang mag cool down. So ito napapansin natin, madali siyang mamatay. Alright, so see you guys. Babay na muna.